what's up mga kosi at good morning sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa tabing dagat at ito yung bangka ni Tatay Tatsuki. So maraming na nag-request sa akin kung ano yung tunay na pangyayari kasi may mga nagdududa kung ito ba daw ay sinadya o sadyang aksidente. So mga kosi, ako bilang taga rito sa Barangay Bukana, isa ko doon sa mga nakaalam kung ano yung tunay na pangyayari dito. So, i-explain ko sa inyo ng maayos at para mawala yung mga pagdududa ng ating mga ilang viewers na nagtatanong sa akin kung ano yung tunay na pangyayari dito sa bangka ni Tatay Tatsuki. So, umpisahan natin doon sa simula. Anong araw yun? Araw ng linggo, November 12. Yan, nung magpa-outing siya Mupon Fitness sa mga Planet Show World dito sa Bukana. So, itong bangka ni Tatay Tatsuki, ginamit ito ng pag-outing doon sa Fortune Island. At isa akong sa kasama doon sa Fortune Island at ito naman yung aking gamit na bangka. Itong bangka ko, yung Katagumpay. Sakay ko dyan si Yaya Sheila at saka si Pops Hernandez. So maaga kaming umuwi. Umuwi kami ay alas 2 ng hapon. Umalis kami sa Fortune Island para umuwi na dito sa Bukana kasi nga si Pops at si Daddy Luz ay pauwi di sa kanilang bayan. O yun, itong si Tatay Tatsuki, yung bangka na yan at saka yung ibang vlogger ay iniwan namin doon at sa madaling salita sila ay hapon na umalis doon. So inabot ng gabi bago nakarating dito sa Bukana kasi nagkaroon ng mga aberya yung bangka ni Tatay Tatsuki na malaki, nalaglag yung isang LC. Tapos hindi agad umandar yung makina. So kaya sila ay inabot ng gabi. At pagdating nila dito sa tabi, so dito sa lugar na ito, yan, dito pinarada o dyan isinao ni Tatay Tatsuki itong bangka na yan, yung bangka malaki. At nung araw na yon, nung gabi na yon, walang kaalon-alon niya, wala kayong makikitang ganyan man lamang na napisa. Talagang banayad na banayad yung alon, tahimik na tahimik dito sa lugar na ito. Diyan yan nakapark. At itong lugar na ito, malalim yan pagka yung talagang kalmada. Malalim yan lugar na yan kasi kung tawagin namin yan ay lugong yung lugar na yan. So malapit lang yung pinarkingan, malapit lang yung pinag-angklahan ng bangka malaki ni Tatay Tatsuki. Yan, bali dyan lang yan sa napisa na alo na yan. Yan, dyan yan naka-angkla o kung tawagin namin ay nakasao. So siyempre tiwala, talagang wala kayong makikita kahit kaunti na pumipisa na alo na ganyan nung gabi na yon. Eto na yung pangyayari. Nung umaga, yan, biglang nagkaalon. Yan ang alon na yan. Hindi nagbago yan kahapon ng umaga. Ganyan din. May posibilidad na yung angkla ay umalastra. Nabatak patabi yung sao, yung angkla. So kaya yung bangka ni Tatay Tatsuki bumalagbag dito sa tabing ito. Bumalagbag dyan at palibasa may alon ay isinalya dito sa tabi. Yan, hanggang sa siyempre yung nakabalagbag itong pisa ng alon na ito doon tumatama sa tagiliran ng bangka. At wala naman agad nakapansin doon sa bangka ni Tatay Tatsuki kasi nga umaga yung mga tao ay mga doon na mga nakatambay kasi meron doong cottage na tambayan ng mga taga rito o ng mga mangangawil.
Ayan ang tunay na pangyayari. So sa tulong ng mga taga rito din, ayun, naibara yung bangka ni Tatay Tatsuki at napagtulong-tulungan na maalis yung tubig kasi napuno ng tubig itong bangka ni Tatay Tatsuki. Ang dahilan kaya napuno ng tubig kasi hindi naman maaabot agad dito ng alon dahil mataas. So ang naging dahilan kaya napuno ng tubig, nabutas yung plywood, nabutas yung parka. So ito yung butas. Yan. Ito yung butas. Ito tinamaan ng angkla. Yan. At ito yung mabigat. Itong lugar na ito, yan, kung mapansin nyo, meron yung tagpi. Tinagpian niya ng plywood. Yan, nilagyan ng plastic para mapigil yung tubig. So yan ay butas din. Yang lugar na yan. Kaya yung tubig pumasok sa loob at napuno. Yan, tumambay yan doon. So naabot yung makina. Kaya ang makina niyan ay overhaul din. O yan o. Ito yung loob ng bangka ni Tatay Tatsuki. O yan, napuno yan ng tubig. Kaya hindi agad basta-basta naiangat. Kundi inalis muna yung tubig, nilimasan. Tapos nag-yakag ng maraming tao para maiangat dito. Kaya yan ay naitaas dito ng ganitong kataas. Kasi hindi naman magagawa ito kung hindi tataas ng ganito kataas. So ayan na yung ano ni Tatay Tatsuki. Ayan na yung bangka niya. At ito, bali nung linggo lang ito kinuha doon sa ilog, doon sa binabarahan. At kaya nga ito kinuha doon sa sa loob na ilog kasi nga ginamit doon sa outing. Ayan, tapos may sumunod pang pangyayari nung gabi na si Imar ay gabi na rin nakauwi o si Kahaw. Tapos si Kahaw naman ay hinanap naman ni Tubal, ni Buddy Tubal. So yun, kaya nagkadugyon-dugyon yung problema nung gabi na yun. Yun, at mabuti na lang at walang nangyari o walang nagganap na aksidente, kaya lahat ay nakauwi ng safe nung panahon ng outing na yun. Yan. At ito ay short video lang itong gagawin kong ito at para lamang may paliwanag ko sa inyo ng ayos. Kasi may nagtatanong kung yun bang butas ng bangka ni Tatsuki ay sinadya o may nagagalit. Naku, hindi po. Mga kakonsi, sa totoong buhay ay napakagaling makisama dito ni Tatay Tatsuki. Halos sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya dito ay kaibigan niya. At lahat ng taong nakapaligid dito, lalo na yung mga vlogger, lahat ay tatay ang tawag namin sa kanya. Kahit ako, Tatay Tatsuki ang tawag ko sa kanya. Ganyan kalaki yung respeto at paggalang namin kay Tatay Tatsuki. Hindi sa dahil kay Japper Sniper, hindi dahil sa amasan ni Japper Sniper, kundi ganyan gumalang yung mga taga rito sa Bukana, especially sa mga kaedad ni Tatay Tatsuki. Kahit sino, kahit naman hindi vlogger na dumating dito, basta maedad na, talagang ganun ang paggalang namin. Tatay ang tawag namin. Example ko na lang sa inyo, nung dumating dito si Tatay Noli Collantes, hindi namin siya kilala, walang nakakakilala sa kanya kahit isa. So nung ma-interview namin siya, mga solid subscriber siya ng Bukana, lalo ni Japper Sniper. At kahit tanungin nyo si Tatay Noli kung may tumawag sa kanya na hindi Tatay Noli Collantes, tawag sa kanya. Tapos yan, nabulol ako. Dumating dito si
pangalan to, nakalimutan ko na. Yung dumating na stroke din dito na tumuloy sa cottage ko na inihatid ni na Japper sa Quezon City. Oh, halos lahat ng tawag sa kanya ay tatay din. So ganyan kalaki yung respeto ng mga taga-Bukana dito kay Tatay Tatski para pag-isipan ng masama o gawa ng masama yung kanya mga gamit dito. So yan na mga kakonsi, at pasensya na kayo, pinagbigyan ko lang yung hiling na iba kung paano yung tunay na pangyayari dito sa bangka ni Tatay Tatski. At syempre ako bilang isang nanungkulan dito sa barangay at nag-investigador pa ako dito ng 18 years. So alam na alam ko na yung likaw ng bituka ng mga taga rito sa amin, ng mga kabarangay ko. Kaya nililinaw ko lang sa inyo kung ano yung tunay na pangyayari. Kasi kung ito ay sinadya o tinao, hindi maaaring hindi ko malalaman at hindi maaaring hindi kakalat at hindi maaaring hindi rin matitrace kung sino yung gagawa. Ang mga kakonsi, sana'y nakatulong itong aking vlog para malinawan kung ano yung tunay na pangyayari dito sa bangka ni Tatay Tatski. Kasi hindi ko naman gagawin ito kung walang nag-request sa akin. At ako naman ay nahihiya rin kasi mga private na gamit ito ni Tatay Tatski. So hindi na ako hihingi ng permission sa kanya para i-upload ko ito kasi gusto ko lang namang linawin kung ano yung tunay na pangyayari. So yan na mga kakonsi, hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong lahat. At especially do sa aking mga tunay na kaibigan, sa aking mga tunay na supporter, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you very much. At pagpalain kayo na may kapal sa araw-araw na gawain natin sa buhay. Bye bye.